Hi everyone! So, on this video, didiscuss ko naman yung aming itinerary at Hong Kong to Macau. And this trip was last May 2025, 4 days and 3 nights lang din kami. When it comes to Hong Kong and Macau, kasama ko naman yung aking childhood best friend na si Reg and her boyfriend, and kasama ko si Daniel. And this trip was prepared since December 2024. And we booked the plane ticket January 2025. Since this is my first international flight, we need to go through immigration. So since first time ng babae at budget friendly lang din naman, I made sure na prepare talaga ako sa immigration kasi ang hirap ma-offload kung nabayad na namin lahat sa Hong Kong. Sayang naman. So, sa immigration, ang mga tinanong sa akin is if working ako and presented my COE. Hiningi niya yung COE sa akin. Tinanong niya pala muna kung saan kami and kailan kami babalik. Sinong mga kasama ko. At bakit hindi ko sila kasama. Si Reg kasi tsaka si Vince, November 2024 pa lang, nabook na nila yung ticket nila. That flight was at Terminal 3. Kami ay nasa Terminal 1. So, sabi niya, ba't hindi kayo magkasama? Sabi ko, nauna po kasi nabook yung ticket nila. Nasa Terminal 3 po sila. Tapos, tinanong niya yung kasama ko, which is si Daniel. Sabi ko nga, mag-boyfriend kami, ganyan. Parehas kaming student. Hiningi niya yung student ID ko. Ayan. And then, after nun, tinanong niya kung nagkaroon na kami ng ibang flight, like domestic flight. Sa sobrang kaba ko, sabi ko, no, first time po namin. Sabi ko, ay, hindi po, kung domestic po, nagpalawan po kami last March. Tapos sabi niya, patingin ako ng picture. So, pinakita ko sa kanya sa phone. Tapos, sabi niya, okay lang ba if magsascroll ako? Sabi niya, ganyan ko, yes po, ganyan. Tapos, yung IO ni Daniel, natanong niya na yung mga itatanong niya kay Daniel. Lumipat na siya sa cubicle nung IO ko. So, dalawa silang nag-i-interview sa akin. Sabi niya, patingin ako ng mga booking na mga pupuntahan nyo. Sabi ko, ang pupuntahan po namin is this one, Disneyland lang naman, at saka Macau for day 3. And then, day 4, uuwi na po kami. Other na pupuntahan naman po namin is walang mga bayad or entrance fee or booking na needed. So, sabi niya, okay. Tapos, hiningi niya yung mga confirmation ng, namin, ng accommodation, ng Disneyland, tsaka yung sa ferry sa Macau. Tapos, since magkaiba nga kami ng flight, ang nasakyan naming airline ay Philippine Airline. Perfect. Kaya pala may kumakalo na Philippine Airline kasi maganda din naman. Tapos, may mura. Sakto, gutom na ako. Hindi talaga ako bumibili ng pagkain sa airport. This time lang, nagkamali kasi kami ni Daniel. Hindi kami nakakain sa bahay or wala kaming stopover para kumain. Nasa airport na kami, gutom na gutom kami. Kaya bumili kami ng siopaw. Ang mahal ng siopaw, 160. Na para bang, anyways, nung nasa airplane na kami, meron silang pa-food. And yung food nila is rice meal. Thank you so much, Lord. And then after that, we landed in Hong Kong. Umaga, na random checking pa kami ng customs sa Hong Kong. Akala namin nagtatanong lang na kung may hotel na ba kami or nag-o-offer ng taxi. Sabi ko pa, no. Ay, hindi pala yan siya. Random checking ng custom. Tinanong niya kung sino kasama namin and bakit na naman kami nakahiwalay. Tapos, check niya yung passport namin tsaka yung confirmation ng hotel namin. So, booking confirmation ng aming accommodation. And after that, nag-CR lang kaming dalawa ni Daniel. Tapos, nagkita na kami ni Reg, Vince. Tapos, sabay-sabay na kami pumunta sa immigration. And that is for our flight experience. Sobrang smooth lang naman ang flight namin. And then, nung nandun na kami sa Hong Kong, after namin mag-check-in sa accommodation namin, nag-freshen up lang kami. Tapos, sobrang lapit nung accommodation namin sa mga tourist spots na free around Tsim Sha Tsui. So, sa TST kami nagstay, and sa Tsim Sha Tsui, madaming mga free destination lang dyan. So, yung half day ng day 1 namin is naglibot-libot lang kami around those free destinations or tourist spots. After that, nagpunta kami sa ladies market. So, nag-check lang kami. Sobrang sakit ng paa ko sa Hong Kong. Grabe. Lakad talaga ng lakad. Pag sa ibang bansa, nakakapaglakad. Pag dito, hi. Anyways,
So, after nun, umuwi na din kami kasi maaga kami sa Disneyland kinabukasan. Day 2 na agad namin yun. So, day 1, free tourist spots or destinations around Chimchachoy. Day 2 is our Hong Kong Disneyland. So, yung Hong Kong Disneyland namin, nabook na din namin yun in advance. Tapos, yung nabook namin, may kasama ng pagkain or meal. Sobrang ganda pala talaga sa Disneyland. Ang cute talaga ang inner child ng babae na itel. Wala kaming ginastos sa Hong Kong Disneyland. Ginastos lang namin, of course, So, sa Macau kasi, meron silang tourist promo or something na lahat ng turista from Hong Kong may libreng ferry ride from Hong Kong to Macau para ma-encourage ba na mag-visit sa Macau yung mga nasa Hong Kong na. So, libre lang yung ferry na yun, ipepresent mo lang yung passport mo. That ferry was booked before then as well. So, binook na talaga namin lahat. Yung ferry, about 30 to 45 minutes lang din, saglit lang din. Pagdating namin sa Macau, meron kaming hinire na tourist guide na may kotse. Tapos siya na yung maghahatid sa amin sa iba't ibang destination around Macau. Sobrang ganda din naman sa Macau. Kaya lang, sobrang alinsangan sa Macau. Pero, marerecommend namin na wag na kayong kumuha ng tour guide kasi sabi nila kaya naman daw libutin yung Macau without a car. So may madaming bus na free lang daw para sa mga tourist pa. Hindi, may mga free na bus around sa mga casino. Puro casino kasi sa Macau. So ayun. And then after that, sumakay na kami ng bus from Macau to Hong Kong. And that bus, sobrang ganda kasi nasa pinakadulo kami. Tapos may salamin. Tapos nakikita talaga namin. Ang ganda lang. And then, after nun, balik na kami ng Hong Kong. Nakauwi na kami mga 5 p.m. sa Hong Kong. Ang ginawa namin is, nag-dinner muna kami. Sobrang sarap ng street food sa Hong Kong. Bili na kami ng mga pasalubong. So, sa ladies market kami namili ng madaming pasalubong. Nag-check-in baggage na kami talaga. And then, after nun, balik na sa hotel para mag-pack. Kasi kinabukasan, day 4, pumunta lang kami sa isang mall malapit sa airport. Bumili ng mga last minute pasalubong sila Reg. Pero kami tapos na talaga. After nun, sa airport na kami nagantay. Ang aga namin sa airport. Kaya yung mga frozen, sobrang antok na antok pa talaga. And that is for our 4 days and 3 nights sa Hong Kong. For our expenses, before the travel, so from January to April, nakabook na kami ng plane ticket, ng accommodation, our Disneyland ticket with food, pocket wifi, tsaka yung octopus card. Yung octopus card kasi is, ginagamit siya para dun sa train. All in all, for each individual, for these expenses, we paid 20,000 pesos. So, 20,000 ang nagastos namin for pre-travel expenses. So, lahat na yun, wala na kaming gagastusin sa Hong Kong. And then, yung pocket money na dala namin is 20,000 pesos as well. Pero ang nagamit lang namin is 15,000 lang ang nagastos namin sa Hong Kong for pocket money. That includes yung pamasahe sa train. So, kailangan mong loadan yung octopus card, yung pampasalubong, yung food namin. Yun yung mga na-cover ng pocket money namin, 15,000. Ang palitan kasi sa 7 pesos, equivalent to 1 Hong Kong dollar. All in all, ang aming expenses ay 35,000 each. In case you wanna travel to Hong Kong with side quest with Macau, you can prepare around 35 to 40,000 pesos each para masulit nyo talaga. Budget friendly na yung expenses na yun. But if you wanna splurge, pwede nyo naman i-expand yung inyong expenses. And then, same tips with my El Nido is prepare 4 to 6 months before the travel date. Bumili din ako ng remembrance. Ang remembrance ko naman sa Hong Kong is a necklace. So, silver necklace siya na sinuot ko naman sa graduation. Kumbaga, itong necklace na to, nakuha ko to sa Hong Kong. Itong earrings na to, nakuha ko sa Palawan and so on. Tapos, sa Hong Kong and sa Palawan, I must say, food
is better than shopping. Hindi talaga ako nagsisplurge talaga sa shopping, makeup, or damit, no. Mas tinetreasure ko yung experience ko sa food. So, mas gugustuhin ko mag-splurge ng pera sa food kaysa ipang shopping ko pa. Yung pinaka-shopping ko is pasalubong and remembrance sa sarili ko. Yun na talaga. Yun din yung ginawa ko sa El Nido. Hindi naman ako nag-splurge talaga. Mas gusto kong magbigay ng attention sa food experience. And then, review your itineraries. You can review that day by day para ma-set mo yung expectation mo kung ano yung mga gagawin netong araw. Mag-hiking ba kayo? Chill lang ba kayo? Kailangan nyo ba mag-swimming? So, review your itineraries. Watch TikToks or YouTube vlogs for your destination so that you can set your expectation, plan your contents in advance, and manage your outfit. Managing your outfit can minimize yung pagka-over baggage. Kasi ako, kahit madami akong dala makeup, damit, I make sure na sulit yung bigat niya sa maleta ko. El Nido and Hong Kong, ganyan talaga yung ginawa ko. Kung itong susuotin ko, dapat talagang perfect siya para sa buong araw na to. So far, yun naman ang mga travel tips, itineraries, and then expenses namin sa mga trips namin, domestic and international. I will try to put the link of my itineraries on the description box in case you want to check it. But in case hindi kayo maka-access, just DM or PM me on IG, TikTok, or Facebook. That's all. Thank you so much for watching.